Hi mga bro and welcome sa aking channel. Kapag ka sa video na to kasi kailangan mo ng racket, kailangan mo ng extra income, or kailangan mo ng trabaho. Ayun. Naisip ko lang din i-share sa inyo kung ano yung mga pwede mong gawin. Kung meron kang motor, pwede mong gawin sa motor mo para kumita ng pera. Or hilig mo naman ay magmotor, or hilig mo ang motor. Okay, sige. Ayan, magandang usapan to mga bro. So, sige, tara, pag-usapan natin. My name is Reb and welcome sa aking channel. Ito ang Motor Bro PH. Humihigop na ako ng kape. Kayo din, higop kayo ng kape, no? Isipin natin, nag-uusap lang tayo na parang tropa lang at brotherhoods. Okay. So ito, una ko na kasing naiisip, kapag gusto mong kumita ng pera gamit ang motor mo, is yung pagiging delivery services. Yan. Number one, delivery services. Ano ba yung mga delivery services, mga bro, 'di ba? Yan yung tulad ng mga Lalamove, GrabFood, Foodpanda, yan, mga ganyan, yan, mga food deliveries, yan. Tapos goods deliveries, yan, Lalamove. So, ang kwento kasi dito, no, ang magandang gawin dito is mag-apply ka. Depende naman kasi sa requirements nila eh, kung ano yung papasa ng motor. Hindi naman masyadong pagdating sa kasi sa delivery, hindi sila masyadong parang yung parang 10 years yata ang year model ng motor na pwedeng maging pumasa sa standards nila. Yun. Pero yun nga lang, ang downside nito is maraming riders and maraming meron silang kickback na narinig ko sa isang rider na 20% dun sa delivery app. Yun lang ang downside ng mga ganun. Pero wag kang mabahala doon or wag kang ma-disappoint kung merong mga ganun. Natural business 'yan, 'di ba? Pero ang diskarte diyan, mga bro, is kunin mo yung tiwala ng tao. For example, makakita ka diyan ng isang tao na magugustuhan ng serbisyo mo. Gaya ng magiging for example, nakakuha ka ng kliyente sa Lalamove, sa mga delivery apps, and then na-meet mo tong isang customer na nagustuhan yung serbisyo mo, personal ka na nilang kukunin na personal nilang rider. Yan. Maganda kasi nun is yung yung kinikita niya is hindi na yung buo niya nakukuha. Buo niya nakukuha dun sa kaysa dun sa delivery app. Yan. Syempre, kung katiwa-tiwala naman, walang problema, 'di ba? Tsaka, yun nga, sa mga taong, panawagan ko po sa mga taong gumagamit ng delivery apps. Kung hindi naman required, pero kung hangga't maaari, bigay tayo ng tip. Yan. Especially dun sa mga nakakaya naman, nagpapahintay, 'di ba? Nagpapahintay. Meron kasing yung kaibigan ko is Lalamove rider din. Rider and driver. So, meron akong magkaibang tropang ganyan. Yan ang mga reklamo nila sa mga kliyente nila na minsan nagpapahintay, grabe yung paghihintay nila. So, wala man lang tip or danyos na oras na nasayang. So, shout out sa mga ganung customers na sana wag po nating ganunin sila dahil yun nga, bigyan natin sila ng tip para naman pabalubag-loob din naman naghintay ng oras, 'di ba? Tapos tinulungan ka pa. Pero kung wala, okay lang kasi hindi naman tayo lahat may extra, 'di ba? Kaya at least yung tamang oras lang at tamang pagpin ng lugar kung saan ka yung source and destination. Tama lang is ang laking tipid na sa rider nun dahil tama yung pupuntahan niya. Yan ang dyan. Okay. So, sa delivery services, approve yan, bro. Sige, grind lang. Talagang applyan mo yan. Number 2, yan. Ito yung tinatawag na ride sharing. Yan. Ano ba yung ride sharing na yan, bro? So, ibig sabihin ng ride sharing is yung mga angkas dati. Meron pa ba angkas yan? Mga angkas, yung Move It, yan. Tuk-tuk,
Yan yung mga ano, mga sikat na ano yan eh, mga ride sharing app na pwede na yun yan. Motorcycle taxi ang tawag. Yan. Yan medyo sa ano dito sa requirements dito medyo mahigpit mga bro kasi alam ko talagang binibigyan nila ng exam tapos yung ano mo yung motor mo dapat mas maikli ang year model na tinatanggap nila. Hindi ko alam yung specific pero syempre kasi yung ano tao na kasi yung bitbit mo eh. So kailangan talaga yung motor mo is maganda ang kondisyon at yun nga kumpleto sa requirements at mapasa mo yung exam nila. Dahil alam ibig sabihin ng exam na yung exam na ano na meron ako nakita yung talagang may obstacles na dadaanan ka na meron talagang exam kailangan maipasa mo yun. Ayun, kaya practice lang. Kung sanay ka, yan. Kasi itong mga ganito, alam ko talagang kung masipag ka, talagang kikita ka dito eh. Yun ang napansin ko. Tsaka, syempre, ito ulit na sasabihin ko, ang diskarte na naman dyan, pag may nakagusto sa yung customer, personal mo lang kunin yan. Yan ang mga may papayo ko kasi syempre gusto mo naman yung parang lahat sa iyo mapupunta ang bayad, 'di ba? Pero yun nga lang kasi ang safety kasi ng application is yung taong yun is nagbigay ng requirements, nagbigay ng ID, so mairereklamo mo siya. Yun lang yung disadvantage, no? So baka kasi may nanonood na app dito. Yun ang advantage kasi ng mga sa application ka dumadaan para mag-accept ng ganyang motorcycles taxi. Yun. So, para sa akin, yan, goods na goods yan. Part-time, yan mga delivery services at yung motorcycle taxi, mga part-times yan. Yan mga, pwedeng part-time, pwedeng full-time, mas maganda. Yun ang mga, tapos anytime, hawak mo ang oras mo. Meron madaling araw, meron sa umaga, depende sa'yo. Yan. At saka, pag-aralan mo din mga bro, kung saan ka pwedeng pumwesto kasi napanood ko sa mga sa ibang vlogs na talagang tinitingnan nila, ina-analyze nila kung saan sila mas malakas kumita, saan yung mas malapit na ang ideal diyan is yung alamin mo yung mga gusali na maraming empleyado. Tapos pwede silang magrenta sa iyo ng taxi. Pwede ka nilang irentahan pauwi ng bahay. Malaking tulong kasi. Instead na sasakay ka ng jeep at magko-commute is talagang mas malaking matitipid at malaking oras ang matitipid din ng isang kliyente para sumakay sa iyo, 'di ba? Ayun, okay. So, ayan Ayan. Pangalawa, yung motorcycle taxi. Yan. Number 3. Yan. Yung number 3 is bike rental. Yun. Bro, ano ba yung bike rental na yan? Nakakatakot yan Sa totoo lang yan. Ito, meron akong experience at makita nyo sa page ko, ayan, nagpaparenta ako ng bike dati, ng motorcycle dati. Ayan. Kasi ngayon kasi parang hindi ko na kasi medyo wala na akong time dahil meron akong trabaho, may inaasikaso ko. Yung bahay ko kasi hindi malapit sa pick up point and ayaw naman ng customer ko na pumunta pa dito sa bahay ko. Layo-layo. Yung bahay ko kasi hindi siya masyadong hindi siya masyadong parang accessible sa mga commute eh. So, ang mahal ng tricycle. Kaya ang ginagawa ko is hinahatid ko pa yung motor papunta doon sa bayan para ibigay doon sa customer ko para ireparenta sa kanya. Kaya tinigil ko na muna kasi malaking oras yung nakakain sa akin. Pero ang laki ng chance, mga bro, malaki ng chance. Ito masasabi ko, kasi minsan ang motor mo kasi nakatenga lang yan sa bahay. So, nandyan yung maintenance. Nandyan yung LTO. Mahal-mahal kaya ng mga ganyan. So, ang magandang point is pwede mong iparenta ang motorsiklo mo. Meron tayong motorcycle app dyan na pwede mong gamitin. Kalimutan ko, pero ito yung motorcycle app na yun. Ito, makikita mo sa screen. Pwede yan. Ayun, Book to Wheels. Yun ang isa pa. Book to Wheels, pwede yan.
Kasi malaki ang ano niyan, ang social parang market niyan sa ano sa mga riders, and safety ng renter at ng nagpaparenta. Kaya maganda ang book to wheels mo. Pwede mong i-register diyan ang iyong motor. Yan. So, bro, paano ba yan? Parang nakakatakot naman yan kasi di mo may iwasan yung ano eh, yung parang, ano ba tawag doon? Parang, yung mga kawatan, di ba? Mga, kunyari, customer, pero kukunin pala yung bike mo, ganun. Ayun, mga bro, yun ang downside. Wala tayong magagawa. Kailangan mong, kasi business yan, kailangan mo makipagsapalaran. Nakakausap nga ako ng isang nagpaparenta ng bike. Taga Baguio siya, yung vlog ko na sa Baguio. Nagkwento yun sa akin. Sabi niya, meron daw nakakuha ng motor niya. So, galing Baguio, napunta ng Cavite daw. Uy, grabe, sabi kong ganun. Yan ang ano niyan. Kaya, ayun, kahit may ganun, kapal na mukha, talagang, talagang pa rin, kinuha pa rin yung motor niya. Kaya, ayun, wala, yun ang kwento, na-share ko lang. Pero wag kayong ma-disappoint, wag kayong madismaya. O kung gusto mong pasukin to, walang problema, nasa sistema lang yan. Kung pakiramdam mo ang tao is parang kakaiba to Parang parang hindi maganda ang gagawin to. Parang gano'n. Huwag mo na ituloy, bro. Your bike, your decision, mas tiwala mo lang yung ng dibdib mo kung kung tapat yung taong mangrerenta sa'yo ng bike. Ako, so far, sa mga requirements, salamat sa mga nagrerenta sa akin, yung mga kagandahan dyan, mga bro, yung motorcycle rental is, pag meron ka ng parang, yung back customer, na nagustuhan nagustuhan yung motor mo, babalik-balik sa'yo yan. At syempre, kilala mo na yung customer, wala ka ng duda. Talagang mo na lang, ipaparenta mo na lang sa kanya. Yun. So, yan, depende, pwede kang magpa-NMAX, pwedeng, yung Honda Beat, mga ganon, Mio, ganyan. Pero gustong-gusto nila, isipin mo na lang, ang gustong-gusto nila mga NMAX. Kasi, syempre, manghihiram pa ba ako ng mga maliliit, di ba? Pero, okay pa rin magmaliit. Pwede pa rin yan, makakatulong pa rin yan sa mga talagang taong gustong motor na gamit ang maliliit dahil nga dyan lang naman ang punta. Walang problema. Pero kasi meron nagrerenta sa akin na malayuan. Meron shoutout na sa isa kong customer na North Loop. Talagang 1 linggo niyang hiniram yung motor ko, and nagustuhan naman niya ang performance ng motor ko, at kasi syempre maintain yun. In terms naman, talagang tumutubo siya. Talagang tubo yung yun, yung wear and tear. Hindi naman talagang awa ng Diyos, lahat naman yung customers ko is maingat sa motor, maingat silang gumamit. Yun. Salamat po sa mga nagrerenta sa akin dati. Yan. Tapos yan, motorcycle rental, yan. Isa pa yan, yung kunyari maganda yung motor mo. Meron yan yung parang i-post mo na pwede mong pa-photoshoot. Photoshoot yung motor mo kung maganda talaga. Maganda ang setup. Kung meron kang big bike, meron din big bike rental. Dati nang hiram ako ng big bike rental, talagang kinuha ko pa dun sa Quezon City ba yun? Or sa Antipolo. Natandaan ko nun kasi, dati kasi pangarap ko magkaroon ng big bike. So, naabot ko naman yung pangarap ko. Kaso nga lang, binenta ko na lang ulit yung big bike ko dahil nga iba na ang hilig ko. Kaya, ayun, okay naman. Talagang kasama ang big bike sa rental. Yan. Nga pala, ideal ko sa mga mga bike rentals, kunyari NMAX. Ang isang araw niyan is nasa around 700 to 800 ang kanyang price range, kasama na yung top box. Minsan depende na lang kung mag-a-add ka na lang ng meron ding dagdag yan, renta ng helmet. Pwede yan. Oo, kasama yan sa like 50 to 100 pesos. Yan ang yan ang renta niyan. Yan. O yun. So bro, kung gusto mo magparenta, yan. Okay yan. Maraming ito yung hindi pa saturated talaga, yung parang wala pa masyadong
Wala pang masyadong nagpaparenta. Unless na lang kung sa mga Baguio, marami diyan nagpaparenta ng mga talagang merong sa talagang mga pasyalan, meron 'yan. Pero sa mga kunyari city, kunyari dito ka lang sa provincial, mga ganyan, mga around ako Laguna. Bihira lang 'yan bihira lang yung nagpaparenta kasi syempre nakakatakot din mga bro. Pero kung matsambahan mo at nasa sistema lang 'yan, hindi mo kailangan matakot kasi pag gusto mo maging businessman, gusto mo kumita, yakapin mo lang talagang tanggapin mo. Yan. Doon ko lang kasi, malay mo yun, nandun yung kapalaran mo, di ba? Tour guide. Pwede yan. Tour guide, pwede kang maging tour guide. So, yun nga, parang na rin bike rental, pero parang pinagsama lang na motorcycle taxi at motorcycle taxi at motorcycle rental, parang may with rider. Pwede rin yun. Merong mag-aano sa'yo, merong renta sa'yo na kasama lang ng rider. Igagala mo lang siya, papunta sa mga magagandang sightseeing yan. Magkaroon ka ng packages na dadaling kita sa ganito, dadaling kita sa ganyan. Yung mga ganun. Yan. Kasi mga Pinoy, mahilig na rin mahilig na rin tayong mamasyal eh. So, yung iba, gusto ng motor para makapag-tour. Yan. Nga pala, hindi naman to applicable lang sa motor. Pwede rin naman sa four wheels. 'Di ba? Meron din nagpaparenta ng four wheels. Marami diyan. Ang ganda rin ng opportunity sa four wheels. Meron yan, pwede kang magparenta ng four wheels, pwede kang with driver or without driver. Pwede yan. Airport transfers, ganyan, delivery, meron kang mga L300. Nagkaroon ako ng multicab. Ang laking bagay, multicab. Nung nagkaroon ako ng multicab, meron akong naging regular customer. Shoutout kay Mooncycle diyan sa San Pablo, Laguna yan. Yan ang mga naging customer ko dati, nag-deliver. So, yun nga lang, talagang ko lang kasi wala nang time sa family. Talagang marami nang ginagawa din. And yun na, parang ko na rin, binenta ko na rin yung multicab ko. Pero kikita ka dyan. May sobra. May sobra. Parang sa isang araw, siguro, kaya naman yan sa sa kikitain mo is matipid kasi ang multicab mga bro eh. So, 3-cylinder lang yan. At saka 650cc. 650cc. Yan ang yan ang specs niyan, multicab na yan. Ang tipid sa gasolina niyan. Kaya yung parang Maynila hanggang San Pablo, mga 500 lang balikan. Tapos toll gate, around ganun lang din. So, singil ka lang ng 1,800 to 2,000. So, yun yung take home mo na yung 2,000. O kaya 800 to 2,000. Take home mo na yung 800 to 1,000. Yun. So, syempre, effort mo naman yun. O, laki ng oras mo na, parang yung oras mo binayaran mo din dun kasi yung effort mo, nag-drive ka, papunta dun, tapos tulong ka din ng konti sa pagbubuhat. Yun. Ayun ang pinasok ko rin yan, mga bro. So, ako kasi parang, syempre, gawa tayo ng pera, diba? Gawa tayo ng diskarte. Kung paano tayo kikita pa, paano tayo makakapag-extra pa ng extra income pa, diba? So, ayun, support, natutuwa naman ako kasi yung misis ko, supportado naman ako sa mga ganyan. Ayan. Okay, so, yung pang-apat nga, di ba, yung tour, yan. Gawa ka ng itinerary, tapos igala mo yung customer mo. Ito, dito tayo pupunta, ganyan. Ayan. Lalo na sa mga magagandang tanawin, kung nandiyan ka man sa mga magagandang tanawin, magagandang places, yan ang pwede mong maging isang income. Ayan. Okay, sa number 5. Yan, number 5. So, ano ba itong number 5? Ang number 5 na ito is yung hilig mo naman sa parts. Yan, grabe. Pag ako nag-i-install ng motorcycle parts sa bagong parts na naman sa motor ko, talagang malaking usapan talaga to pagkadating sa misis eh. Di ba? Ayan, ang dati kong pinasukan is yan. Kung natatandaan nyo, meron akong shop na nagbebenta ako niyan ng helmet na yan, galing pa sa sa pagbebenta ko yan.
And top box, parts, yan, depende na lang sa ano, kung ano yung bibilhin mo. Meron kasi tayong necessity, yung necessity na parts. What I mean sa necessity is yung mga parts ng Honda, parts ng Yamaha, yung mga clutch linings, mga ano, yung mga um, CVTs, yan, yung mga palitin, gulong, yan. Kaya ang kagandahan lang diyan, meron ka dapat na pwedeng magkabit, yun ang pinakamahalaga eh. Yun. Ang pinasok ko lang kasi dito sa sa motorcycle parts sa shop is yung helmet. Okay. So helmet, top box, yan. Yan ang mga binenta ko. Yung iba, saktong busina, LED lights, yan. Kasi pwede kasi yung ibang riders pwede mag-DIY eh. So depende na lang sa kanila kung marunong. Yun nga lang, ang disadvantage is pag may nagtanong sa'yo, sir, magkakabit ka ba ng ng LED lights? Pag gano'n, ay sir, hindi po. Yun nga lang, medyo alanganin ang customer mo na bumili sa'yo pagka mga ganun. Kasi nga, bumili sa'yo tapos sa iba papagawa. Parang, sa totoo lang, medyo may yun eh. Medyo nagagalit yung may-ari may-ari nung isang motorcycle parts pagka sa kanila paggawa pero sa iba mo binili. Ayun, yun ang doon. Pero, yun nga, dito, kaya kong nung time na yon ang tawag dito, ang puhunan ko dati nasa 20, 20,000. Nag-umpisa pala ako sa 5K. Kasi yun ang open account eh, diyan sa Caloocan. Nung time na uso pa yung yung mga Tilok, uso pa ang XRM, uso pa yung Wave 100. Yan yung time na first time kong nagbenta ako ng motorcycle parts, yung mga Thai parts. Yan. Yan ang mga una kong binenta. And then napunta ako sa motorcycle top box. Nagbenta din ako niyan. Tapos nagbenta din ako ng helmets, yan. Actually, ang laki ng kita diyan sa mga ganyan sa helmets. Ayan, depende na lang kung paano ka magbenta, paano ka magbigay ng discount, kung susundin mo yung SRP nito mga to. Yan. Yan ang mga yan ang pwede mong diskarte lang mga bro. Yan ang diyan, yan ang sikreto diyan. Maganda siya, maganda. Merong pagkakataon, tsaka depende yan sa depende sa marketing mo. Paano ka magbenta, paano ka mag customer service, paano ka makipag-usap sa mga sa mga kliyente mo. Diyan sa'yo sila bibili. Hindi kasi yun nga, parang kahit sabihin natin paliitan ng yan, pero kung ikaw yung trip nilang bibilang ka ng mga customer niyan. Kasi yun nga, syempre, nauso nga sa mga vloggers na yan, yun nga, mas na bumibili sa kanila. Pero walang problema. Kahit vlogger yan, kaya mong makabenta niyan. Sa dami ng taong nagmomotor, kayang-kaya mong i-market yan. Yan. Bakit? Hindi ako nagtagumpay dyan. Magkakaiba ang kapalaran natin. Minsan hindi nag-work sa akin, pero mag-work sa'yo. Ikaw may hawak niyan, bro. Hindi talaga ako nagtagumpay dyan. Pero, tignan natin, kung papalarin ako, babalik ako dyan. Babalik ako dyan, babawi ako. Yun ang ko. Pero, bro, kung kaya mo, umpisahan mo. Kung naiisip mo yan, tuloy mo yan. Baka ikaw na ang susunod na mas bigger pa yung maaabot mo yung opportunities pag nagbenta ka ng mga ganyang motorcycle parts. Siyempre, analyze mo lang kung saan ka magbebenta, saan yung mga kailangan ng mga riders tungkol dyan sa mga yan. Yan, diyan ka more likely nung pwede ka kasi ang dami ng platform eh. Mag-TikTok ka, mag-Shopee ka, mag-Lazada. Pwede. Ang dami mong pwedeng pagbentahan yan. Yan ang mga pwede mong maging options yan. So, ako nung time na nung time na kasagsagan ng mga top box ko yan, helmets yan. Kaya kong kumita ng at least mga 10K sa isang yung
Hindi siya gross income, no? Yung net income ko is nasa 10K per mga 3 to 4 weeks. Yan, ang aking base na nun is nasa 20K yung investment ko. Ganun. Then bumili ako ng mga helmet na ganyan. Kasi syempre, pagka may account ka, mas mura mo makukuha. Yun ang diyan, yun ang sikreto diyan. Yan. Ganda. Gandang yan, magandang investment yan, kasi hindi nabubulok yan mga bro. Yan, sinasabi ko sa inyo. Tsaka, meron at meron bibili niyan. Kahit nagtagal, yung inventory mo, kahit nagtagal yan, sipagan mo lang yung pagpo-post, may bibili niyan. Kahit magtagal yan, yun. Siyempre, yung mga iba, bibili mo ng mga fast moving, di ba? Yun ang yun ang susunod mong on the way naman process niyan. Malalaman mo din kung ano yung dapat bilhin sa mga motorcycle shop. Marami. Ganda. Okay. Alright, mga bro. So, sana nakatulong sa inyo to. Kung meron kayong tanong, comments na kayo sa baba. I'm happy to answer kung ano yung mga questions nyo. And yun nga, masarap kasi yung pagka nakakatulong sa at informative ang mga content na ganito eh. So, sana nakatulong sa inyo, nagkaroon kayo ng idea. And comment lang sa baba kung meron kayong gustong i-share, gusto kayong ikwento, gusto kayong itanong. No problem. Okay? Alright mga bro, thank you. And share nyo na, subscribe, please. Yan, mo lang. Hit mo lang yan. Kaya, salamat sa inyo at ride safe. Okay? Bye-bye!